niya bumili ng Crocs, laos na yan, pero pang throwback, diba? Kaya effective yan pamatay ng ipis. So, baba pa tayo. Okay. Regarding kay Binay, pura ako. Ay, puta, may mga nagko-cosplay. Okay. So, ayan. Ito yung libro ko na available dito sa Unong Marato. Kunin nyo. Pwede ko naman, diba? Nakawa kayo sa akin. Nandiyan yan. Ayan. Bilhin nyo. Huwag nyo tingnan, bilhin nyo. Kasi maganda siya eh. Hinabol ko siya for free comic book day. Actually, magaling ako mag-paint eh. Pansin nyo. Ang tawag dyan, expressionism. Ito yung buong image niya. Galing, di ba? Sasabihin ni Tepay, oh, nagpe-paint ka pala. Oo, kasi fine arts yung inaral ko eh, di ba? So, alam mo, nagpe-paint ako sa 4-year course yun, di ba? Unless, paint lang ako para ma-impress yung mga friends ko. Ayaw nga pala, may tatlong figure doon. Ayan, yung isa, at yung isa. Okay? At kung hindi nyo alam kung saan ilalagay yung characters nyo, ang safe bet ay dalhin nyo sa hell, dalhin nyo sa space, or sa gubat. So, gubat, may gubat na part yun sa baba, may hell, at may space. Okay? Sa baba, diba? Okay, sa comics na tayo. Tama ng kalokohan. Okay, pag-unahin muna natin yung music. Tapos gusto mo sa speakers namin? Okay ka na dyan. Yan. Okay. Okay, My Comic Odyssey. Alam nyo, pinagkakaroon kang gawing English kasi tingnan mo, bye. English na ni, di ba? Wala may pakit. Okay. Nung bata ako, hindi rin naman ako sobrang nerd na nerd. Mostly mga western cartoons pa rin lang ang pinapanood ko. Sila. Di ba lahat ng turtles dati kamukha ni Raphael? So, laki na naman yung comics. Wala nang malalaman. May VHS pa nga dyan. VHS player. Hindi namin pinupunasan. Kaya kami cabinet eh. Para hindi mo na pupunasan. Ngunit nagbago ang lahat nung dumating na sina Son Goku. Tumalsik yung isang Ninja Turtle. Sa planet Namek to. Kaya nga kaya nga Dragon Ball yung music. Kasi hindi mo siya may compare sa kahit saan di ba? Kasi wala siyang katulad eh. At the time, coming from Voltes 5, saan mo siya ihahalin tulad, di ba? Ewan ko, layo ng gap eh, di ba? So yan. Ano to? Si Frieza yan, kung hindi nyo. Ako as Frieza, okay? Kung nanonood ka Dragon Ball, ganito namatay si Frieza. Yan. Ang ganda. Ang ganda! Tapos dumating yung lolo ko, sabi, manood daw Papay. Okay, gets yun na. Apo, itigil mo yan, makapanood mo ng Mickey Mouse. Yung ugali ng lolo ko, lahat ng cartoons para sa kanya ay Mickey Mouse. Kasi galing siya sa, galing sa gera, na-brief lang sila sa cartoons, ang cartoons Mickey Mouse at si Papay, So yun, pinilit na manood ng Papay. Tapos imbis na kami house, masuot ng our house. Kasi bahay namin. Okay, isang go. Lata naman. Opo. Itong dapat mong panoorin, The Papay Show, the best yan. Kip yung lolo ko, the best. Bronx Bell. Okay. At dahil afford na namin magpa-cable, kapag na rin ako mga palabas sa Cartoon Network. Nagmamonkey sila. Ni Secret Squirrel at ni Fred Flintstone. Okay. So, Shaken.
Kamen Chicken! Okay, guys. So, may sa background may puwet. Kasi di ba, yung signature sa Kamen Chicken. Lahat ng bagay may puwet. Pork butts and taters. Pork butts and taters. Tapos may isang episode na kumakain sila sa karinderya na puro ketchup yung sinaserve. Ako lang ba nakakalala nun? Sobrang favorite ko yun. Yung lunch lady na. Yes, si Red Guy. Yung sinaserve niya puro ketchup flavored lahat. Okay na sana ang buhay, pero darating ang puntong manawa ka sa dami ng palabas. Ayun, ako yan. As Dexter. Buting si Taguro. Eugene. Kaparaan ng anime. Wala akong pakialam sa estado mo sa buhay, pero kapag si Taguro na nagyaya sa'yo, hindi mo na siya pwedeng tanggihan. Kasi nag-100% na eh. So kung tinanggihan mo, mamatay ka eh, diba? Okay. So, may mga happy memories din ako sa pagko-comics. Papartneran natin ng happy music. At mula nung nainganyo na ako sa bumili at mangolekta ng comics, sobrang inidolo ko sina Combatron, Starkid at Jonax ng Filipino Funny Comics. Sana yung huwag nila ako kasuhan. Although, hindi yata mangyayari yun dahil wala nang Funny Comics. At nung ako yung nag-high school, college, nariyan naman ang Culture Crush. Ang grupong aming hinangaan at ang aming inspirasyon sa paglikha ng comics namin. Ako yan, sifad. Sifad uniform yun. Pag sinasabi wala mong kulay, yun yung magiging sa sifad uniform. Sa 8 taon na pagsali namin sa napakaraming conventions at parehong pagdiriwang, marami na kaming nakilala at natutunan. Ito ang Pine Alumni, Sputnik. Hindi pa na-build yung unong marato, yung sama ko sa Star Mall. Kasi, ewan ko, maraming may ayaw na ito, pero isang Comic-Con na ginanap sa Star Mall, sobrang okay sa akin. Sinasuggest ko yun eh, parang baliwala na. Na-hurt ako. Joke lang. So, Bayanihan. So, 2011 tayo lumipat sa Bayanihan. 2007, tagal din tayo sa Bayan Alumni. Okay. Kung kaya't ito ay isang pagpugay sa manga. Manga, Akira Toriyama. Kabuha si Stephen Chow. Diba? Ako lang man ang pansinan. Sa comics, Jack Kirby, syempre. Sa cartoons, Hanna-Barbera. Actually, dalawang tao yung Hanna-Barbera. Inisip ng tao, isang tao naman. Dalawan, si William Hanna, something Barbera. At pelikula, si Frank Frazetta. Ralph Bakshi. Ralph Bakshi. Pinanood ko yung mga pelikula. Full World, Wizards, Fire Knights. Salamat sa inspirasyon hatid din yung lahat. Kayo, sinong naging inspirasyon niyo? Di ganyang shirt ako yun, yung sumunod. Sayang. Makas. Okay. Thank you. Hold your applause. Kasi, magpa-commercial muna tayo. Okay? Pwede kayo kumanta. Alit na maswerte. Lahat nito ay giniwan. Dito na sa mga design. Walit na maswerte. Seiko, wale. Seiko, wale. Ginawa ko ito para kina Bro at Marco Shiro. Kaya na dito. Punto Seiko, wale. Seiko wallet. Ano ba swerte? Okay, tapos our featured presentation. Wala ka mo. Ayan, si Pepe Pimentel. Nambabastos ng babae. Okay. Itong part na to ay ginaya ko sa Funny Comics, yung in-introduce silang mga heroes, di ba? Isa yan end part niya, Lapu-Lapu, series. So naisip ko, bakit hindi natin gawin sa mga komikero?
So, dapat si Jose Rizal pero masyadong maraming issues, di ba? So, nagpili na ako ng medyo related sa indie. Siyempre, Louis Cordero. Ano tayo? Dinrawing ko rin siya in his signature style. Yung lampas-lampas at may mga parts na kulang-kulang. Buwang ina mo. Yan yung linya lagi ni Nardong Tae. Louis Cordero is a multi-awarded painter, cartoonist, sculptor, musician, a fine arts graduate from University of the Philippines. Represent? Represent? Yun! Boom! The creator of Nardong Tae, Avant-Garde Productions Incorporated, a self-published independent comic series that has gained a cult following both locally and Japan. His other works include Joe Exotico, which appeared in Maha Volume 2, Number 1. He also provided the sleeve art for Radioactive Sago Project's third studio album entitled Tangina Mo, ang daming nagugutom sa mundo, fashionista ka pa rin. Inspired by the Cubao billboard painters along nasa Aurora Boulevard ba yung Cubao? Yeah. Okay, so tama. Hindi ko chinek tong mga facts na to eh. Sinabi ko lang ng Robson website, okay? Basta it feels right. Mukha naman tama eh. Ngayon ko pala natanong, at least tama. So, yes. His works are usually categorized as B-movie meets jeepney art. He has appeared in numerous magazines including Juxtapost, Giant Robot, FHM, etc. Pansin niya FHM din, etc. agad, di ba? Halatang ganito. Okay, his paintings and drawings have been exhibited both in San Francisco and in New York. Okay, the end. May part pa.